Ang radyong mas pinakikinggan, ang mas pinagkakatiwalaan. Ito ang DWPC. DWPC. New Gen FM 100.7 MHz. Sumasahim-papawid mula sa Barangay Fabrika, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito.
Masbate, kayo dyan, maging dyan po sa Tikaw Island, dyan po sa Samar, dyan po sa Bihiya, sa mga coastal area ng Magallanes, coastal areas ng Bulan at Matnog, maging sa Santa Magdalena. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa impilang ito, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng linggo, araw ng pagsamba, araw ng pagpapasalamat, araw ng pagpupuri, pagpaparangal sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng mga kapatiran dyan po sa United Pentecostal Church Bulan at sa lahat ng ating pong mga giliw na taga-subaybay dyan sa Bulan, ay patuloy po naming ipinapaanyaya sa inyo ang ating pong schedule ng pagsamba ngayong araw ng linggo. Kagaya ng announcement natin kahapon, amen, ang ating pong pagsamba dyan mamaya alas 7 po ng umaga, dyan po sa Santa Remedios sa tapat po ng Bulan Gymnasium, ang ating pong bahay panambahan. At kung kayo naman po ay dito sa Matnog, ang ating pong bahay panambahan ay sa boundary po ng Manumlad at Kedgaron. Along the highway po ang ating pong bahay panambahan, United Pentecostal Church Matnog, mga kapatid, amen. At ang ating pong oras ng pagsamba ay alas 8 po ng umaga ngayong araw ng linggo. Na kung paano tayo pinagpapala, mga kapatid, sa pakikinig, amen, magsama-sama tayo sa pagsamba sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. At dami natin ang presensya ng Panginoon, yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Dami natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Magandang umaga din po sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan sa tatlong congregation na pinangasiwaan ng ating pong pastor. Ang mga kapatiran po natin dyan sa UPC Magsaysay, UPC Iquirino at UPC Santa Remedios. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Yamang nalalaman natin na malapit na, mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga Facebook Live viewers. Amen. Sister Christy Lisoyo, good morning. Diyan po sa Bacon, Sorsogon. Pagbati din po sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan sa Bacon at sa Sorsogon City. Amen. Sorsogon Church, good morning po sa pangunguna po ng ating pong pastor dyan, Pastor Ryan Dilumen. Amen. Praise God. At ang mga kapatiran din po natin dyan sa barangay, sa bayan ng Bulusan, sa pangunguna po na Pastor Jerome Talavera, dyan po sa bayan ng Gubat, sa pangunguna ni Pastor Mark Hanyulan and Sister Jen. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ang mga kapatiran natin dyan sa Kasiguran, sa pangunguna ng ating pong Pastor Jan, Pastor Ryan Fernandez. At ang mga kapatiran din po natin sa Magallanes, sa pangunguna po ni Pastora Elsie Rosari. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sister Sheila May Pinaranda Ibanez, good morning. Pagpalain din po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. And Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong, Bulan. Maging kina Brother Edmond, magandang umaga po. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon at ang inyong buong pamilya. Amen. Praise God. At maging man po ang mga Facebook Live viewers natin sa New Gen FM. Amen. Magandang umaga po. Sister Marilyn Wagas Ayok, Sister Marlene Gulyoso, Brother Daniel G. Marahay, good morning. Thank you so much for watching. Sister Beth Angeles and Sister Lani Julian, thank you so much for watching from Rojas City, Capiz. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At maging sa lahat ng mga nanonood at mga manunood pa lang, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Praise God. Amen. And sa lahat po ng mga kapatiran dito sa UPC Matnog, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid.
Mamaya po ang ating pong pagsamba alas 8 ng umaga. Amen. At sa mga kapatiran natin dyan sa Barangay Kalintaan, magandang umaga. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ang mga kapatiran natin dyan sa Manurabi Church, amen. At ang mga kapatiran natin dyan sa Hinablan Oriental, magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mga kapatiran natin dyan sa Sinibaran, dyan po sa Caloocan, sa Tabunan, at maging ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Lahong, sa Sitio Kapukutan, pagpalain kayo ng Panginoon, at maging dyan po sa Barangay Pulo, mga kapatiran po natin dyan, amen, pagpalain po kayo ng Panginoon, at ang mga kapatiran din po natin, amen, praise God, sa amen, Kamachiles, amen, praise God, pagpalain kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. And sa lahat po ng mga nakikinig sa himpilang ito, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, prayer request, o kaya nais niyo pong magkaroon ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong tahanan, pwede niyo po akong tawagan, hindi kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. And by this time, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngunit simulan po natin ang pag-aaral sa pamamagitan ng ating panalangin. By the way, good morning po. Pagbati po kay na Sister Regine Chuji, Inang Wilma Bumbani, dyan po sa UPC Italy. Amen. At sina Sister Christine, Sister Cherry Ikeda sa UPC Gifu, Japan. Magandang umaga po sa inyo. Sister Miguel Amira, dyan po sa Italy. Magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay at patnubay sa ating pong pagtatalakay, mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po sa proteksyon at pag-iingat na habang kami ay natutulog, nariyan ang iyong gabay, nariyan ang iyong pag-iingat. Maraming salamat po, Panginoon, na kami po ay yung ginising muli sa umagang ito. Panibagong araw, panibagong pagkakataon, panibagong oportunidad at pagpapalang pagkakaloob sa amin. Lord Jesus, forgive us our sins, O God. Pagpalain po ang amin pong mga taga-subaybay, pagpalain po ang kanilang pakikinig, pagpalain po, Panginoon, ang kanilang paglalaan ng oras at panahon para matuto ng iyong banal na salita. Buksan mo po ang kanilang mga puso at isipan upang kanilang maintindihan at maunawaan ng lubusan ang mga salita mo ang aming pag-aaralan. Panginoon, ipuin mo po ang puso at isip ng bawat isa. Amen. I pray, Lord, for your divine protection, divine intervention sa aming pagtatalakay. Maraming salamat, Panginoon. Ang araw na ito ng linggo ay maging pagpapala nawa kami sa iyong paningin. Magbigay ka po ng kagalingan sa may mga karamdaman. Bigyan po ng kapayapaan ang mga nagpulubihanan. Bigyan po ng pag-asa, O Diyos, ang mga nawawala ng pag-asa. Maraming salamat, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pong pagtatalakay. In your name, Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Good morning, Sister Helen Diter. Amen. Praise God. Pagpamanin niyo po dahil ang aking boses ay hindi pa nanunumbalik ng maayos. Dahil sa ubo at sipon. Ganun pa man, mga kapatid, tayo po ay tuloy-tuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito'y ating pong pag-aaralan
Amen. Dito po sa aklat ng unang Timoteo 6. Amen. 11 up to the following verses, mga kapatid. Ito ay basahin natin. Natapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay, at ni Kristo Jesus na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. So, ito ay atin pong pag-aralan, mga kapatid, tulong at biyaya ng Panginoon. Ephesians chapter 6. Amen. Ang sabi po dito, Ephesians chapter 6 verse 12. Ang sabi dito, mga kapatid, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman ng dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Amen. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Pagpalain ng Diyos, pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Ito po ay karugtong ng ating pagtatalakay. Amen. Praise God. Na kung saan tayo ay nais ng Panginoon paalalahanan na magtumibay sa ating pong paglilingkod. Mga kapatid, dahil kahapon po ay kinapos ang ating oras, mga kapatid, pero ito po ay karugtong ng ating pong pagtatalakay, na kung saan tinalakay natin kahapon na ang ating, kumbaga, meron tayong mga labanan na kinakaharap. Iba-iba ang ating pong mga pakikipagbaka sa pananampalataya, mga kapatid. At ang talakay natin doon na hindi, kumbaga, ang ating pakikipagbaka hindi laban sa laman at dugo. Meron tayong labanan na kailangan ito'y lagpasan, hindi dapat tinatakasan. Number 1 na dapat nating tandaan, sa ating pakikipagbaka sa pananampalataya, yung mga labanan natin, hindi dapat yan tinatakasan, kundi yan ay hinaharap, nilalagpasan at pinagtatagumpayan. At alaman natin, mga kapatid, amen, praise God, hindi ibig sabihin na sa labanan na meron ka ay mag-iisa ka lang. Although papasanin mo yan, mga kapatid, na sarili mong pasan, pero hindi nangangahulugan na mag-isa ka. Dahil ang sabi ng Panginoon in John chapter 16 verse 33, sa mundong ito ay marami kayong kapagitian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. So, ang Diyos, nangako siya, mga kapatid, ng isang bagay na
hindi natin dapat kalimutan. Sa panahon na marami tayong mga kinakaharap, may Diyos na sumusubaybay at handang sumama at tumulong para sa atin. Kaya huwag nating hintayin na madapa muna tayo bago tayo tumawag sa Diyos, mga kapatid, sapagkat may mga panahon na saka lamang natin naaalala ang Diyos kapag hindi na natin kaya ang sitwasyon. Hanggat kaya mo pang sitwasyon, tumawag ka sa Panginoon. Na, Panginoon, bago ko pa ito hindi makayanan, nakikita mo ang aking kalagayan. Ako iyong tulungan sapagkat hindi ko ito kaya mag-isa. Kaya, mga kapatid, para magtagumpay tayo, kailangan natin ng instruction ng Panginoon, mga kapatid. Kasi ang problema, pagsubok, kabiguan, kagipitan, kahinaan, mga kapatid, nilalagpasan dapat yan. Pero hindi natin yan kaya mag-isa dahil ang sabi ng Panginoon, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya dapat let us keep in mind sa atin pong, sa bawat isa sa atin na may, kumbaga, kailangan natin ang Diyos higit sa lahat ng bagay. If you have God, you have everything more than anything. Kapag kasama mo ang Panginoon, meron ka, mga kapatid, higit sa lahat ng iyong kakailanganin. Higit pa doon sa iniisip natin. Kaya, mga kapatid, sa pakikipagbaka, kailangan natin dito ng strategy upang magtagumpay. Dahil, una, para magtagumpay ka, kailangan kabisado mo yung galaw ng kaaway, ng kalaban mo. Kailangan alam mo kung saan malakas ang kalaban mo. Kailangan alam mo kung paano gumagalaw ang kalaban mo at alam mo kung ano ang sistema na ginagawa ng iyong kalaban. Mga kapatid, kagaya sa pagbuboxing, amen, hindi sapat na yung mga boksingero habang sila nagtitraining, part ng kanilang training ay kabisaduhin yung galaw ng kanyang kalaban. Kaya nga yung mga boksingero pa habang nagtitraining, pinapanood nila yung mga previous laban nung kanyang kalaban. Mga kapatid, para aralin kung paano gumalaw, kung saan malakas at kung saan mahina. Ganon din tayo, mga kapatid. Ang kaaway, kabisado ang ating kahinaan dahil lagi tayo nakikita. Pero alam natin ang Biblia. Punong-puno siya ng detalye, mga kapatid, ng pagtuturo kung paano natin dapat labanan at pagtagumpayan ang kaaway o ang ating kalaban. Kasi mga kapatid, hindi lang si Satanas ang kalaban ng mga mananampalataya, ng mga tao. Maging ang sarili natin, ito po ang pinaka mabigat nating kalaban, yung sarili natin. Kasi may kalayaan ito eh. May kalayaan itong pumili. Kaya mga kapatid, ang una nating pagtagumpayan, sabi ko kahapon, isip. Pangalawa, dapat yung pananampalataya natin, dapat ipinaglalaban natin. At pangatlo, kailangan sumunod tayo sa instruction ng Panginoon. Kasi yun ang maghahatid sa atin sa totoong tagumpay ng ating buhay, mga kapatid. Amen. At ngayon, ang kailangan natin gawin ay huwag takasan yung mga pangyayari o mga sitwasyon na dumarating sa buhay natin. Kasi pag dito sa lugar na to may problema ka, tapos umalis ka dahil may problema ka dito, pumunta ka ng ibang lugar,
Pag nagka-problema ka ulit doon, babalik ka naman dito. So yung problema na binalikan mo dito, yun pa rin yun. Hindi pa rin yun mababago, mga kapatid. Amen. Kaya nga ang problema, kailangan sinusolusyonan bago mo yan iwan. Solusyonan muna bago iwan. Para pag bumalik ka man, wala kang babalikan, mga kapatid. Kaya nga, ang pag-resolve ng problema, one step at a time. Hindi mo kailangan resolvehin lahat agad-agad. Ang kailangan mo lang ay yung one step at a time. Hindi mo kailangan ubusin lahat ng energy mo para mag-resolve ng problema. Kasi pag inubos mo ang energy mo sa isang problema, paano kung may dumating naman na bago? Wala ka ng energy doon, mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga na meron tayong self-study, mga kapatid, and Bible study sa buhay natin. Para dito tayo turuan ng Diyos kung ano ang mga dapat natin gawin, mga kapatid, sa buhay natin. Kasi itong nagsisilbing manual. Ang Biblia kasi, bago nito ayusin ang problema mo, ikaw muna ang aayusin. Kasi hindi mo mariresolve ang problema mo kung ang sarili mo ang hindi nare-resolve, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Excuse me. Kaya para manalo ka, kailangan mo ang self-discipline. Disiplina sa sarili. Nariyan, mga kapatid, yung proper management. Kailangan meron kang self-discipline, meron kang proper management sa lahat ng bagay. Proper management sa isip. Paano ba natin i-manage yung isip natin sa mga problemang kinakaharap natin? Paano ba natin i-manage yung kaisipan natin sa bawat sitwasyon na dumarating? Amen. Kasi ang isip, parang tiyan yan. Hindi lahat ng pagkain ay pwede mong ilagay dyan. May impatyo ka niyan, mga kapatid. Amen. At hindi lahat ng pagkain ay ilalagay mo sa tiyan mo. Kaya nga, may mga pagkain na ayaw natin kainin. Kasi hindi naman talaga pwede na lahat na lang ng pagkain kakainin mo, ilalagay mo dyan. Hindi. Ganon din ang isip. Hindi lahat ng isipin ilalagay natin sa isip natin. Kasi yun ang magpapahirap sa atin, mga kapatid. Lalo na ang isip, ang tiyan, mga kapatid, ang inilalagay natin sa loob ng tiyan natin, malinis. Mga kapatid, wala naman siguro kumakain dito ng dumi. Wala. Mga kapatid, ganon din ang isip natin. Ilagay natin sa isip natin yung malinis. Yung mga bagay na makakatulong sa atin. Kaya magkaroon tayo ng self-discipline, mga kapatid, and yung proper management sa isip natin. Sunod, proper management sa financial, sa mga finances natin. Magkaroon tayo ng proper management. Kasi isa sa nagpapahirap sa tao ay yung unlack of lack of proper management sa finances. Sabi nga doon sa mudguard ng tricycle na nabasa ko, one day millionaire, kinabukasan, pagkaaga disponer sa Bicol, one day millionaire, pagkaaga disponer. Ibig sabihin, yung one day millionaire ka, ubus-ubus lahat sa isang araw, kinabukasan, maghahagilap ka naman. So, improper management yon ng finances natin. Ang Diyos, hindi siya nagsasayang ng blessing na ibinibigay niya sa atin. Kaya, pag nakita ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat o wala tayong proper management sa mga finances natin, sapat lang ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Minsan, hindi pa sapat. Kulang para ma-realize natin na kailangan pahalagahan natin yung mga bagay o yung mga
finances na dumarating sa atin. Sunod, proper management ng oras. Amen. Kapag kulang ang management mo sa oras, hindi ka marunong mag-manage ng oras mo, ang maaapektuhan niyan una, isip at katawan mo. Pagka hindi ka marunong mag-manage ng oras. Mga kapatid, sa tamang pag-manage ang oras, dapat hindi yun literal na wala ngaya akong sasayangan kasi dapat tamang pag-manage. Hindi. Mga kapatid, hindi yung nawala kang sasayangin, pero hindi rin ibig sabihin na magsayang ka. The point is, magkaroon ka ng time para sa sarili mo. Masyado ka ng puspusan sa iyong pagtatrabaho. Masyado ka ng masipag. Hindi masama ang maging masipag. Pero kapag sa sobrang sipag mo, napapabayaan mo na ang sarili mo, improper management ng oras yan. Kailangan magkaroon tayo ng oras para magpahinga. Mga kapatid, huwag natin ipagkait sa katawan natin ang pahinga sapagkat yan lang ang puhunan natin. Mga kapatid, pagka bumigay ang katawan mo, lahat ng mga gusto mong gawin, hindi mo yan magagawa. Kahit anong bagay, kahit anong tibay ng makina, kapag hindi mo yan pinagpahinga, masisira yan. Ganon din tayo. Kahit anong lusog ng katawan mo, kahit anong tibay ng resistensya mo, pag hindi mo yan binigyan ng pahinga, yan ang magpapahamak sa iyo. Mga kapatid, kaya magkaroon tayo ng proper management ng oras. Sunod ay yung ating pasensya na kayo mga kapatid dahil grabe ang katinang lalamunan ko. So, balik tayo mga kapatid. Proper management ng oras. Napakahalaga na proper management ng oras natin. Kasi dito tayo, kapag tama kasi ang sign na tama ang pag-manage mo ng oras ay hindi ka stressful sa iyong mga ginagawa. May mga tao kasi na stress sila sa kanilang ginagawa. Hindi sila stress sa ibang bagay. Doon sa kanilang ginagawa, stress sila. Yun yung kailangan na ripasuhin natin ang sarili natin. Kasi baka meron kang improper management ng oras. Schedule, mga kapatid. Sunod, proper management sa pagkain. Mga kapatid, yung pagkain natin, yung mga kinakain natin, malaki ang kinalaman yan kung ano ang magiging kalusugan natin. Mga kapatid. Kaya itong bagay na ito ay kailangan natin bigyan ng pagpapahalaga. Sarili muna natin bago tayo pagtagumpayin. Kasi minsan nakafocus tayo doon sa sitwasyon. Nakafocus tayo kung paano ayusin yung sitwasyon. Pero nakakaligtaan natin ayusin yung sarili natin.
Baka kasi wala sa sitwasyon ang problema. Baka nandito sa atin ang problema. Mga kapatid. Amen. Kagaya ko ngayon, pagka ang problema ay nasa katawan natin, yung sitwasyon, mahirapan tayong harapin at ayusin. Mga kapatid. Kaya, ito ay paalala ng Panginoon sa atin. So, for now, yan po muna mga kapatid, dahil hindi ako komportable. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Tayo po ay manalangin pansamantala sa ating pagtatapos. Nagilang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga paalala na patuloy mo kaming inaayos ang aming sarili, ang aming pong mga priorities, ang aming pong mga kailangan gawin. Panginoon, I pray, Lord, na tulungan mo kami na maging matagumpay sa lahat ng hamon ng amin. Pagpalain mo po lahat ng mga nakikinig. Pagpalain mo po lahat ng mga nanonood. Thank you so much, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you so much for watching, Sister Cristita Bugayong, at sa lahat ng mga nanonood. Amen. Dito po sa New Gen FM, Sister Nancy Dangla, Sister Josie Dait Luna, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Lita Sultan, pagpalain kayo ng atin pong Panginoon. Maraming salamat din po, DJ Box, sa pag-assist sa atin pong technical side. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At bukas po muli, magsama-sama tayo sa atin pong pagsamba at sa ating pong pagtatalakay ng salita ng ating Panginoon. Ako po muli si Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matno. Huwag po natin kakalimutan, lagi nating tandaan, sa Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.